So ito po yung binabaybay natin is Sampaloc Highway. Ito po yung National Road. Galing po kami ng ano yan, Manila East Road. Ayan. Tapos kakanan ka, kaliwa ka ng Jollibee. Ayan. Tapos papunta ng Sampaloc. Packet po yan. Packet ng papuntang Regina Rica, Bakasyunan. Ayan. Daranac Falls yan, papunta yan doon. So, ayan. Yan yung Bostik. Ayan, Bostik. From Bostik, yan, ilang meters lang. Kakanan na tayo, papasok dun sa papunta ng site. Yan, yung kakananan. Yan, kumana na tayo dyan. Yan. Yan. Yan, kanan. So from there, papunta doon sa site, cemented road po yan hanggang Villa Minervitas po. Ayan. Papansin nyo, may mga kasamahan ako. Yan po yung mga owner ng property. Papacheck nila yung ginawa nilang fencing dun sa property nila. So, kaya sumabay na ako. So, ayan, cemented road po yan. So, from National Highway going to the site, it takes about 15 minutes. Yeah, 15 minutes po. Ayan. So, ayan na po. Ayan, malapit na tayo dyan sa Villa Minervitas. Ang Villa Minervitas under ng kay Santa Maria de la Estrada, yung developer niyan. So ano na yan, complete development na yan. Na turnover na rin sa mga lot owners yan. So isa rin yan sa mga naging project na yan, yung Villa Minervitas. Yan yung entrance niya. So from Villa Minervitas dyan, going to the site, rough road na po yan. Pero hindi naman ganun ka rough road. Passable pa rin naman. Kaya makakapasok pa rin yung mga sasakyan. Ayan o. Ayan, going to the site. So pagka dumami ng mga tao, pag naalaman na ni barangay, ito kasi yung dinadaan natin, barangay road yan eh. So pagka nalaman ng LGU na marami ng tao dyan, either kasi ibang mga property talaga na pagka marami ng tao, pinapasimento na ng LGU. So ganyan din ang mangyayari dyan. Balang araw magiging cemented road na rin yan going to the site. Yan. Alam mo naman ng gobyerno pag project, di ba? Ghost project. Yan. So yan, malapit na yan sa property. Yan. Ilang meters na lang, siguro mga 100 meters nandun yan. Pero yung mga rough road na yan, siguro mga nasa 500 meters, mga ganun. Estimate ko lang Kasi, base doon sa, inurasan ko kasi yan yung biyahe ng papunta na. Yan, nasa loob na ng property po yan. Yun yung pinaka-entrance ko kanina. Yung medyo alikabok na. Ayan po. So, yan. Binabaybay na natin yung daanan. Ayan. Yan na po yung pinaka-property. Ito po yung view dyan. Yan. Yung kinatatayuan ko po, yan yung Block 2 Lot 5. Yung 1,000 plus na square meters. Malapit siya sa Kubo.
Tapos yan yung Laguna Lake. Sir Jonathan. Ay, sir, pakita niyo, no? Ayan. Yun yung electric fan, sir. Oo nga eh. So, kaya siya ganun, kasi dapat Pililya po, barangay ng Hulo, yung Hulo. gagawa ng daan doon, kasi Hulo na siya. Hmm. So, sir, ito, bali daan na po ito. Yung daan niya, diretso po yan sa mapa natin. Yan. So, bali nandito tayo ngayon, sir. Yan, dito po tayo ngayon. Dadiretso po tayo, diretso yun siya. Diretso na siya. So, ito po yung road tracing. Paano po namin ito? I-trace natin yung daan para makita niyo. Pero yung daan na to, ganito na lang to. Wala nang gravel, ano. Wala po, hindi po siya makakadam, something gano'n. Bali, road trace lang po talaga. I-trace lang po namin yung daan para makita po nila. Ngayon, kung maging question po ni sir is yung paano dito, kung papasemento, kung sa community na po nila yun. For example, si sir, gusto niya yung harap niya, yan dito banda. Gusto niya pasemento, okay lang po yun. Kasi karaan niya naman yun. Pero kung dahil may mga kasamahan siya doon, pwede po sila mag-usap, share po sila ng pasemento. Ganun. Yun po yung magiging ano. Ayan, ito, medyo view na dito yung lupa ni sir. Ayan, ang pinakakagandahan po dito, malapit po talaga sa ilog. Yung Property. property, sir. Siguro sir, kahit hindi na tayo bumaba din talaga, kasi mataas din yung damo niya. So hindi niya rin ma-appreciate sir yung ano yung view sa baba. So ayan na din, kita na natin dito. Pero baba tayo medyo ko din sir. Pero yun na yun. Yun na yun, yung may ano po yan, rock. Di ba, malapit sa ilog sir. Oo. Flat land talaga siya. Talagang ano yan. Ang ano naman yan, halo yan, lupa ba to? Kasi malapit sa ilog eh. Baba pa tayo God. Pero panahon na natin yun na yun. So dito sa view na to sir, yan, kita na natin yung lupa. Ito po, yan. So ito na po yan, yung nakikita natin yan. Simula sa may maliit na puno na yun, gano'n. Pag gano'n siya, tapos direct pag gano'n, doon po sa may puno na yun. Ay, yung puno na yun. Pag gano'n. Ito yung maliit, bigla lumiit na gano'n, yun yung siya doon. Yan, tapos ilog na po yung katabi niyan. Ito pong lupa na doon, ito yung non-buildable. Yan yun yung nakikita niyo po yan. Yan, yung may mga tanim. Yung may mga tanim. Non-buildable yan. So bale, ilog, may konting ano pa po kasi dito eh. Diba? Ito po yung lupa ni sir. May konting bako doon, tapos non-buildable na, tapos ilog na siya. Yan. So bale, yan na po yun, yung talagang lupa ni sir. So ayan sir, ito yung view mo dito. Yan ang view. May mga windmills. Kung nasa baba si sir, medyo may pa rin kita naman. niya lang, yan yung bundok na yan. At yung ilog. Pero syempre, habang pababa siya sa may daan, kita yung view. Ayun, i-road trace to. Medyo papatagin po ng konti para hindi ganun kahirap umangat, bumaba yung mga baba. Paano yan? Tatambakan yan. So tataas pa siya. Tataas po ng konti. Bale ito, babawasan po ito ng konti. Para lang pumantay ng ano. So ang mangyayari, makakaakyat ng maayos yung mga konti. Masasakyan. Pero doon, hindi na po natin tatambakan kasi patag talaga eh. Yung mga ano dito, yung mga tatanggalin dito sa iba na po yun sila tatambak. Okay. Sa sunod naman tayo sa 1.6. Ayan sir. Ito yung view nyo dyan. Hayahay kayo dito, lataas. Ayan. Tara sir. Sa 1.6 naman sir, kung gusto nila sir yung mga mga saging, napakadaming saging na nakuha nila. No.
As in, yung buong lupa. Ito sir, talaga rin dito. Ayan na yun, oh. Ayan, nakikita niyo parang mga saging-saging na yan. Mababa. Ayan na yun. Puro saging na yan. Kaya mas maganda lapitan namin Para may choice si sir. yung isa naman po, yung po kanila, kailangan po may self clearance form. Hindi po siya lumapit sa office, dyan lang po sa tao dyan. Kaya mabigat, yung tao po na yan, hindi po namin tauhan. Sir lang po yan ang lupain na to. Na ang may-ari si Sir Olaya. Joel Olaya. Ito po yung nakapangalan sa titulo. Hindi nga pa namin tauhan. Ayun yung papaliwanag ng samahan ko. Oo, gusto na lang magpapagawa, ano? Mahirap talaga yun. Kasi po sa amin po yan, kahit yung kontrata ng bakod, yung kasama ko po po sila. So, mas alam nila kung saan yung mga buhon yan. Kasi sila na gano'n yan eh. Nag-survey, nagpo-photo. Alam nila yun. Langapin mo na ako sa'yo. Parang nahangin dito. Naka-electric pan eh. Grabe talaga. Hindi ko pa napupunta na to ng hindi ko mahangin. Laging ganyan. Hello, how are you doing? So here's one of our agents. Hi, sir. Hi, morning. Hi, good afternoon. George, yeah, good afternoon. Sir George. The one who, Hi, Sir George. Is it okay if I... Yeah, it's fine. We will just be going there. All right. Thank you. Have a great one. Yeah. Sir George. So yan yung kay Sir George the Foreigner, nakapangasawa ng Filipina. Yan yung property niya. 500 square meters po yan. Yan. Yamashita Treasure. Oh, may gate na to. Kanino yan? Ayan, po. Nabinabit po yan. So, ito yan siya. Ito na tayo ngayon. Dumadaan na tayo dito. Ito yan siya. So, dito tayo. Yan, dito tayo banda. Kasi bababa po tayo. So, ito na yan. Yung 1531. Laki yan. Bali, patag. Yan. Tapos, paslog na siya. Ayan, sagingan din po yan. Pinaputol niya lang. Kasi may gagawin siya dyan. Ito na yung kay Sir. Yung 1.6. Ito na po yun. 1613. Ganun. Pero mali ating puro. Pero ito na po yun. Ito po dun. Pababa hanggang dun. Saan ang start niya, sir? Bali dito po yun po. Tama ba? Dito ba? Okay. Hindi ako masyadong sigurado siya. Pero dito na rin po siya. Hanggang dun po. Yan. Babay ko lang, sir. Sir, pwede yung babae. Pero sir, kung sakaling puputulin ni sir yung mga sagingan, kitang-kita niyo naman view, parang ganito. Oo. Yan ang view niya. Siguro sir, ito pwede yung parang masampulan si sir. Parang ganito yan, kasi yan na yun. Oo nga eh. Yung balak ni client kasi, ano? Resort. Resort. Pwede na rin siguro na rest house, ano? Yan po. Oo. Pero, paliwanag nyo na lang din siya kasi siyempre meron pa tayo dito restriction. Pero pag
na-transfer naman namin mga documents, Oo. transfer na register yung titulo, subdivide, pwede niya nang gawin yun ang gusto niya dito. Ngayon, siya na lang siguro bahala magpaano, reklase. Yun nga sa 10% Oh, may na, 10 pang yun yun. miscellaneous fee. yun yung pang ano, di ba? Pagka kami po yung papaasikasuhin niya. Hmm. Ganun. Pero kung gusto niyo po sir na siya na mismo, ayun, pwede naman siya na po. Wala na siyang ano sa amin po sir. Mabibigyan na namin yung basta tapos po namin matransfer lahat ng documents na kailangan niya pagpa-transfer ng Tapos titulo. may question pa si sir. Ilang taon ba abutin nun bago ano? Bali ma-transfer? kung ano po kasi dito ang installment nito is nasa 1 taon. So pagkatapos sir magbayad dito 1 taon, another year po for transfer of documents lang. And then siguro mga 3 to 6 months pagpapaayos naman pa-transfer ng titulo sa kanya. Ganun. So sabihin natin siguro 1.5 year, ganun. Yun sir, 1.5 years. Maganda ka, maximum na 2 years. Oh, yan. The best. The best. Tapos kung installment pa kayo sir, ayun, abutin siya ng mga 3 years pa talaga. Kung 3 installment years. kasi may 1 year pang installment eh. Pero kung cash, ayun, 1.5 year na lang, 2 years maximum ang hintay ni sir. Ayun. So 2 years sir. 2 to 3 years ang maximum na. Pero may hawak Antay. na kayo nun sir na deed of sale. So hindi ka na kayo kakabahan yan. Transfer of ano lang talaga ang kailangan natin na siguro. Okay. Yun ang mga concern ni sir eh. Oo. Talagang mga legalities naman talaga. Kasi kung maganda naman lupa, maganda yan. Oo. Problema, may titulo ba yun, di ba? Mga ganun. Pwede kitang sendan, sir. EM kita ng mga ano nito, tax deck. Titulo nito, yan. Para nakikita niyo po na OCT siya. Oo. So, original. Sa ngayon po, naka-mother title pa to. Ano pa siya? Ba, ang ganda na. Parang ano pala, igloo yung ano niya. May pala siya, nagpa-concrete na halos. Delikado siya. Pati kami, nausap na namin. Kasi hanggang hindi ko talaga transparency. Ito talaga yung accept namin, yung igloo. Dome house. Yeah, the dome house. Geodesic dome. Yeah. Pero hindi sa puno, sir. Oo. Yun lang, medyo malapit doon. Tapos pababa doon, may nakita nyo sir, parang may kawayan doon naman dito. Pagkita nyo po ba yun? Oo. Yan. Tapos hanggang dyan, pag ganun ulit. Ayan ang 631. So makikita ni sir, may scope talaga, pero may bandang patag na doon. Yan. Ngayon, kung makakapagplano si sir dyan, pa second floor dyan, yan, doon ang view niya. Kita niya yung ilog, yung windmill, yan. Ayan ang ating 631. Pero kung resort talaga, talagang masasuggest ko yung sa baba. Sa baba. Talagang the best dun. At least dalawa paliguan niya dun. Gusto yung ilog, o doon kayo. So ito naman yung 631 square meters na lote. Medyo sloping siya sa kung titingnan natin. So overlooking siya ng windmills, mountains, rivers, yan. Yan sila madam. I-check din nila yung lupa nila. Dahil naman problema yung kila mamili. Yung daanan lang talaga. Ayan po. Meron. Paangan. So yan po ang ating property dito. Ang ganda ng view, ang ganda ng location. And ayan, napakahangin. Tapos hindi polluted. Ayan. Good for ano to, talagang pang bahay bakasyunan. Ayan. Rest house. Kung pang business naman resort. Pang Airbnb, yan. Nadaanan na natin yung muhon. Sample ng muhon yun. And then, yan. Yan po. Yan po ang property natin.
Maraming salamat po sa panonood at sana kumuha na kayo ng lote. Thank you!